in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Maayong buntag kailangang tanan. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Natalie Saldiviria Singero. At ako naman po si Oliver Madel Inodeo. Kami po ang inyong tagapagpadaloy ng programa ngayong umaga. Iba't ibang mga programa ang hatid ng DSWD sa ilalim ng Innovations Division ang ating masasaksihan ngayong araw. Maya-maya naman sa ikalawang bahagi ng ating programa ay matutunghayan natin ang galing ng ating mga kababayan dito sa Northern Mindanao pagdating sa pagluluto. Hindi lamang yan, sabay-sabay din natin abangan ang pagpapakilala ng iba't ibang programa ng DSWD para sa bawat pamilyang Pilipino kasama ang ating partner local government units. Bilang panimula ng ating programa, isang masiglang pagtatanghal ang ating patutuklayan mula sa Misamis Occidental National High School Special Program in the Arts Dancers. Palakpakan natin sila. Ani ng sining ng taong bayan, ani ng sining, ani ng galing, di ko at damdamin ng taong bayan, ani ng ayun ng ating pagkatao, ani ng sining ng taong bayan, ani ng sining ng taong bayan, ani ng liwanag ng kamalay.
Sa mga usa pa, maayong adlaw Misamis Occidental! Maligayong nagkaroon sa DSWD Innovation Caravan Season 2. Para sa isang mainit na pagtanggap, in behalf of the Misamis Occidental Governor, Honorable Attorney Henry S. Suminal, we have the Vice Governor of Misamis Occidental. Let us welcome with a high applause, Honorable Rowena L. Gutierrez. Sumalinahon, malambuon, og malipayong adlaw kanatong tanan. Malambuon ba? Malipayong, kabalo ko nga malipayong yun ang tanan. So my respect to our distinguished guest, Department of Social Welfare and Development Secretary, Rex Gatchalian, Undersecretary for Innovation and Program Development, Sir Eduardo Bonay. Sir, good morning. Welcome sa Misamis Occidental. Assistant Secretary for Innovations, Attorney Balder Bringas. Sir, good morning. Regional Director of DSWD 10, Glorifia Owayan, represented by the Assistant Regional Director for Administration, Ma'am Salma Basher. Ma'am, good morning. To our very hardworking father in the province, the man behind unity, peace, and progress in Misamis Occidental, Governor Henry S. Waminan. To our congressman for District 1, Congressman Jason P. Almonte, and for District 2, Congressman Fernando Sancho F. Waminan, ug ang ato ang representative sa ato ang Asenso Pinoy Party List, Congressman Attorney Henry N.D. Waminal Jr. To my competent o supportive sa kuniyang panglalawigan board members who are with us today, let me acknowledge one by one. Honorable Eduardo Acevedo, Honorable Jerry Quezon, Honorable Alex Guantero, Honorable Rosan Marie Lim Lim, Honorable Donayo, Honorable Agnes Villanueva, Honorable Angeli Luon, our EBC President, Honorable Hania Chong, our PCL President, Honorable Clarami Villanueva, our SK Federated President. Of course, to our dynamic mayors from 3 cities and 14 municipalities of the Misamis Occidental, together with the respective PNAOs. Especially, let me mention the handsome and kind mayor of the host of City of Osami City, Attorney Sam Norman Fuentes. We have also the Mayor of Florida, Mayor Godwin Handongon. Even the LCS of their representatives from the provinces of Misamis Oriental, Lanao del Norte, Bukidnon, and Lanao del Sur. It is my immense honor and privilege for me to stand here today on behalf of the provincial government of Misamis Occidental, strongly led by our hardworking Governor Henry S. Waminan, who since his regrets
for not being able to attend due to a prior scheduled official's business. Today, we are gathered here for the DSWD Innovation Division Caravan 2026. For many, the word innovation sounds like it belongs in laboratory or a tech company. But today, DSWD is showing us that innovation belongs in our community. Innovation is the Walang Gutom program that doesn't just give a bag of rice, but teaches a mother how to sustain a healthy kitchen. Innovation is the Tara Basa program that turns our youth into mentors for the next generation. These are also few of the many innovations of this department. Misamis Occidental is proud to be a partner in this journey. We are open this caravan. I am convinced that we are opening doors of opportunity for our marginalized sectors. Governor Henry Waminal has always believed that for our province to thrive, our social services must move faster than the problems we face. This caravan is an upgrade. We have been waiting for bringing data-driven, compassionate, and modern solutions in our doorsteps. To our participants, I encourage you to immerse yourselves, listen to the stories of the Cocinero Cook-Off, standard the impact of Project Aruga, and see how these digital and social tools can be integrated into your own local communities. So let this day be a celebration of creativity, compassion, and progress. With great pride and high hopes for our people, so I officially declare the DSWD Innovation Division Caravan 2026 open. So sa muli, magandang araw at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat, Vice Governor, sa inyong pag-welcome sa amin dito sa Misamis Occidental. Ngayon, amin pong tinatawagan ang magiging Assistant Regional Director for Administration, Director Salva M. Bashir, upang magbigay ng kanyang opening. My respect and courtesy to Governor Attorney Henry S. Waminal, Honorable Rowena L. Gutierrez, the Vice Governor, to our dynamic Undersecretary Eduardo Impunay, Assistant Secretary Balder Brenas, Ozami City Mayor Attorney Sen. Norman Fuentes, Misamis Occidental, 2nd District, Congressman Sancho Fernando A. Waminal, Coach Sinero Ansari Kali, Resident Coach Sinero Chief Margie, to our esteemed mayors and board members, pasayo ako kung dili na ako masulti ang mga pangalan ko. My fellow angels in red vests, ug sa amuang mga pinalangga ug mga palangga ng mga beneficiaries and families in Misamis Occidental, maayong buntag sa inyong tanan. My greetings of peace and prosperity. Hak Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we are gathered here not just for a simple government visit, but it is for mission of hope. It is reaching out to communities. As we always believe that government services should not be something that you have to struggle to find, but it should be something that finds you.
Nagtuomi na ang serbisyo sa gobyerno ay dili mo dapat mahirapan manita, but it will be delivered right at your doorsteps. The Innovations Caravan has a lot of programs to offer. From the social technology, where I'm very proud to say, being the former director, is the program development arm of this noble agency. In this division, in this bureau, brains are really stimulated to come up with programs that will surely answer to the needs of our society. We have the Bangun, the Pag-abot, and the Talabasa. So there are a lot of things to offer. And one of the highlights of this caravan is we have the Walang Gutom Cook-Off Challenge. This Walang Gutom is actually the heart of our national government's food stamp program. And our goal is clear. No Filipino should suffer from involuntary hunger. This initiative utilizes a whole of nation approach. It is not only a simple way of seeing food assistance, but it is also actually empowering our citizens to become productive members of the workforce while we ensure their families' health. As we open this Innovation Caravan, let us celebrate the coordination, the collaboration of the national government agencies, the DSWD, and the local government units. Together, we are building Bagong Pilipinas, wherever table is filled and wherever child is well nourished. Isang karangalan po ang magsilbi sa ating bayan, kakasabi lang po natin ang mamatay ng dahil sa iyo. Again, as we open this caravan, let us also continue making Misamis Occidental a province of peace, of health, of hope, and ascenso. Maayong buntag sa tanan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Arda Bashir, sa inyong makabuluhan. Undanon ng mensahe. Ano ba ang Innovations Caravan? Ano-ano ang mga tampok dito? Para bigyan tayo ng background at overview kung ano at para saan ang kaganapan ngayong araw, ating salubungin ng palakpakan si Assistant Secretary Baler Brigas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Before I begin, please allow me to recognize some very important people with us today. Simulan ko na po sa very young and dynamic leader namin, the best Undersecretary in the Department, Undersecretary Edo Punay. Of course, Team Ascenso, led by Governor Henry Owaminal and represented by Vice Gov. Gwen Gutierrez. To my good friends, Kong Ando and Kong Indy Owaminal, who unfortunately cannot join us today due to equally important matters that we have to attend to. Of course, si Vice Gov is joined by the honorable board members of Misamis Occidental, Honorable Agnes Villanueva, Honorable Eduardo Cebedo, Honorable Jerry Sirizo, Honorable Alex Guantero Jr., Honorable Rosan Marie Paila Galim. Of course, ang ating host city, led by Mayor Attorney Sam Fuentes, sir. And the Mayor of Plaridel, Honorable Mayor Gadwin Handumon. Of course, we are also joined by our judges, Chef Ansari Kali, Sir, Chef Marty, and our very own Director Marlene Moral, Chef na rin. To my colleagues in the DSWD, and most importantly, the beneficiaries of the Walang Gutom program.
I forgot to mention Arda Salma Bashir. Ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. Morning. So as the Secretary often reminds us that if we keep doing the same thing over and over again, we will keep getting the same results. And if we want different outcomes, we must be willing or we must be open to doing things differently. At ito po precisely ang reason kung bakit create ni Secretary ang Innovations Group. So the Innovations Group is relatively new in the department, and under the leadership of Undersecretary Edu Punay, it was designed to challenge the usual ways of doing things, to test new ideas, and of course to develop practical solutions that respond to the needs of our clients or our beneficiaries. Through the Innovations Group, we are addressing key issues on the ground. Unang-una dyan, we are addressing hunger through the Walang Gutom program. We are addressing illiteracy through the Tarabasa program, and we are addressing mendicancy through the Pag-abot program, to mention a few. And at the core of all of these efforts now is a very simple idea that innovation isn't just about doing something new. It's about finding better and more effective ways of serving our beneficiaries, especially those who need it the most. So hindi ko na po papahabain, no? To more or to better understand these programs, may I invite everyone to please watch this short video. Tulong ng bansa, may mga pamilya na mangarap ng mas maayos, mas ligtas, at mas masaganang kinabukasan. Bilang tugon, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng mga programang makatuon sa pagkain, edukasyon, proteksyon, at pag-unlad ng bawat Pilipino. Isa sa mga pangunahing programa ang Walang Gutom Program, isang pambansang inisyatibo ng DSWD na tumutugon sa kagutuman at kakulangan sa nutrisyon ng mga sambayang higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ng digital food vouchers, regular na food redemption, nutrition education sessions, at productivity enhancement sessions, katuwa ang mga LGU at partner organizations, tiyak na naihahatid ang tulong ng direkta sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa na matiyak na ang bawat sambahayan ay may sapat at masustansyang pagkain at may kakayahang bumuo ng mas matatag na kinabukasan. Isa rin sa tinututukan ng DSWD ay ang kinabukasan ng kabataan. Bilang isa sa developmental at reformative educational assistance ng DSWD, layo ng Tarabasa Tutoring Program na matulungan ang financially disadvantaged na kabataan sa bagong Pilipinas sa pamamagitan ng Cash for Work Initiative. Sa ilalim ng programa, ang mga kabataan ay maaaring magsilbi bilang tutor sa batang hirap o hindi pa nakababasa, youth development worker ng parenting sessions, o session facilitator ng nation-building activities ng pamahalaan. Para naman sa mas malawak na proteksyon ng kabataan, narito ang Project Teen Program, isang inisyatibong nagbibigay ng life skills training, counseling, at psychosocial support upang matulungan ang mga kabataan na makagawa ng responsableng desisyon at makaiwas sa mapanganib na sitwasyon. Hindi rin nakakalimutan ang mga sektor na higit na nangangailangan ng espesyal na suporta. Sa Pag-abot program, inaadalayan ng mga individual at pamilya na nasa lansangan sa pamamagitan ng outreach, pansamantalang tirahan, at tulong para sa kanilang muling pagbangon at pagsasama sa komunidad. At higit pa sa mga individual na programa na ito, pinalalakas din ng bawat pamilya sa pamamagitan ng programang Pamilya sa Bagong Pilipinas. Dito, isinusulong at pinalalakas ang pundasyon ng bawat tahanan sa pamamagitan ng madaling access sa iba't ibang programa at serbisyong pampamilya ng DSWD. Dahil ang matatag na pamilya ang susi sa matatag na komunidad. Sa Project Aruga, tinutulungan ang mga batang may kapansanan at ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng therapy, educational support, at gabay para sa mga magulang at tagapag-alaga. Samantala, ang programang Angel Pets ay gumagamit ng animal-assisted therapy, kung saan ang ating mga alagang hayop ay
makatutulong sa pagpapabuti ng kalusugang pangkaisipan at pag-ibsan ng emotional na stress at anxiety ng mga bata at iba pang vulnerable groups sa mga sentro ng DSWD. Sa apo ko, kwento ni Lolo at Lola, gabay ng kabataan, pinagbubuklod ng iba't ibang henerasyon. Dito, sina Lolo at Lola ay nagbabahagi ng kanilang karunungan sa pamamagitan ng kwento, awit, laro at kulturang Pilipino sa mga kabataan upang mapanatili ang ating pagpapahalaga at mapalakas ang ugnayan ng nakatatanda at kabataan. Sa tulong ng Social Technology Bureau, ang pangunahing tanggapan ng ahensya na nagdidesisyon at nagpapatupad ng mga makabagong programa at sa gabay ng Innovations Cluster na may layuning makalikha ng mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. Patuloy nating naisasakatuparan ang mga inisyatibong nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa komunidad. Ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, o EPA, ay programa ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong labanan ng kagutuman at kahirapan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at iba't ibang estratehiya. Ang Bangsamoro Umbungan sa Nutrisyon o BAMI program ay naglalayong labanan ang nutrisyon at kagutuman ng mga bata sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng mga programang pang-nutrisyon at pangkalusugan. Sa kabuuan, ang mga programang ito ay patunay na kapag pinagsama ang inobasyon, pakikipagtulungan at malasakit, nagiging posible ang tunay at pangmatagalang pagbabago. Sa pamamagitan ng Innovations Caravan, mas inilalapit natin ang mga serbisyong ito sa bawat pamilya at komunidad. Bilang bahagi ng ating sama-samang hakbang tungo sa layunin ng bagong Pilipinas, isang lipunang mas ligtas, mas inklusibo at may malasakit sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Assistant Secretary Walter Bringas, sa malinaw na pagpaliwanag sa kahalagahan ng ating Innovations Caravan. Sa puntong ito, atin kong i-acknowledge ang mga programa dito. Nasaan ba ang booth ng Tarabasa Program? Kaway-kaway! Walang totoong program! Asan kayo? Pag-abot program. Bangon program. And the social technology.
ngayong araw. Para mas kilalanin pa ang ating mga beneficiaryo at contestants, please watch this video. Ako si Bibisong si Arpon, ang pagkin sa pagluto sa dish, ang akong bana si Ramete Arpon, ang akong hindi sa salad na langka with karkar. Sa unang kong panahon, ang akong lolo, ga-cater siya o galigamo siya kung na ay mga kasal, mga birthday, nga itong mga panahon na gamay pa ko, dahil ga-observe ko sa iya, magluto siya. Sa first time na ko maluto ni Hindi, dapat kayo ang akong ikalipay tungod. Wala ko nadungog na kanang sayo, nga wala siya naginig nga. Kinahanglan yung pang lumada ko kasi damo kayo ang ako ang kalipay nga na-appreciate tayo sa ako ang luto. Sa sala na lang ka ni Bibi, tilaway kini ayaw paulahin kay lamig yun ni. Ako si Ruel Badik, nagpuyo sa Kupustila Dutton. Akong asawa si Bersini Badik, nagkauban ako sa pagluto. Akong luto o nakitadag manok with repolyo. Kailangan akong kabawan ako luto ang nakitadag manok. Dito na ako ninakuha sa University City. Buto, balik-balik ko ng mga luto kay mahurot mo sa biminti ang niluto. Yung parang amo nga, bimintihan mo na yung niluto rin parang mga customer. Yung ko mga parang sa lain, sa ako mga anak ko, dito sa balay, niluto. Ganahan ko sila. Anak ko sila na kaya yung niluto pa, kami yung niluto. Tilawin niya pagkitala, kami kayo, way muda. Then, ang among ganoon, inisang gulay. Nag-start ko, nagdaan ako ang piluto ko mama. Sige ba, ulit ko balay. Ang gusto ko, piluto ko nai. Ay, kuan naman ni, anong inisa naman ni magulay. So, ba't ko nakasay ko na nai, mukit ko na yung cake. Ay, kung parang maglakaw na, ay kapalo na niya. Sa unang, sa buwan na no, isa ka kumana, makaluto ko pa rin mga gulay. Sige ko, nagsubod na ako. Sa amin pala, mabango, masarap na. Tilawin na! Ako si Amira Dalamangka. Ang kasama ko sa pagluto ay si Dainora Amire. Ang napili kong iluto ay eggs drumstick with vegetable. Ang inspiration ko habang nag-scored ako sa internet, tapos isip ko na subukan ko yun kasi ayon sa madami ng tanong ko tapos mayroon din sa bakuran namin. Sinubukan ko yun after na makagawa ako nun, nagustuhan naman ng mga anak ko kasi masarap daw. Kaya ako naman naman siya, tapos nakita ko na maraming benefit ang matagal ng mga anak ko. Tikman niya ang luto ko, simple lang siya, at masustansya pa lang. Ako si Evelyn Caliento, ug ang akong kauban si Riga Grace Tawilon. Ang akong lutoon, sisig kalabasa with native chicken adobo on top. Ang akong inspirasyon sa pagluto